Malamang narinig niyo na po yung sinasabi nilang Alien Gambit. Kapag po ako ay nagla-livestream, ang daming nagre-request niyan, itira ko daw. Ano ba yung Alien Gambit na yan? Abay, yan po yung gambit or opening sacrifice na pinauso ng isang sikat na streamer na si Witty Alien. Isa po siyang Canadian master from Bulgaria at yung gambit po na yon, opening pa lang, nagsasacrifice na po talaga ng kabayo. At itong si Witty Ellen, mahilig din po mag-sacrifice yan, parang ako. Ako kasi mahilig ako mag-sacrifice, sabay resign. Tapos siya, mahilig mag-sacrifice, tapos sunod-sunod na magagandang tactics. Ang tanong, ano ang mangyayari pag nakalaban niya ako? Yan po kasi ang video natin ngayon. Nakalaban ko siya kagabi lang sa Title Tuesday, kung saan, opening pa lang nag-sacrifice na po yan eh. Ano ang nangyari? Panoorin po ninyo. Pareho po kami naka-live, no? Pagsasabayin ko po yung live namin, tapos panoorin nyo. After that, we're going to analyze para may matutunan kayo anong kailangan gawin sa mga ganyang klaseng sacrifice niya. Alright, simulan na natin. Enjoy. Okay. There you go. So, nag-start na po. Ayan, ang kalaman ko. Kala ko si Witty Alien eh. Kapangalan ng Witty. Di ba si Witty Alien to? Oo nga, si Witty Alien nga. Alam niya, si Witty Alien nga to. Content pa rin pala. Ano pala pangalan niyan? Bolen? Bolen? Oh, it's panggamit. Diba? It's a fight, my brothers. I love it. I love it, thank God. It's panggamit. I love it. I got some kind of happiness when I play G5. Elephant Gambit. It's not like Alien Gambit. Alien Gambit is like put the fight big time. I got happiness when I play Chiki. Baka kasi Now, I'm still with my home prep theories is the pulse and counter-attack, my brothers. Pulse and counter-gambit. Point C3 is the main move for point E2. So, I go point C6, sacrificing D4 pawn, go Queen E6, everything is home prep. Kabisado niya. I'm sacrificing the pawn, but I'll have developed the compensation. This is the point, I go Bishop E6. He takes take Queen E4, I have to change points. I have an amazing endgame. If you go pawns here, I take castle here and rook e8. Everything is just about course theory. My second and watch course. Now queen e4, I have to take the queen. But are we doing okay? I have to take. I'm still home play my bro instead on this hard. Hindi ko alam. Pero one pawn up. So I'm just gonna play simple moves. I go pawn b4 first. Endgame lang natin siya. Yes, I go pawn b4 first, my bro sisters. Now bishop d3, and I go castle, and I go f5. Everything's home prep. Everything is just about course theory. And I go bishop d7, I'm gonna take, and it's 0-0. Goes e5. Okay, I'm out of home prep. I'm out of home prep. My brothers, I'm out of home prep. I have to. Lahat ng kalokohan niya. F5 was an amazing move. Sasagutin lang natin ng simple. That's the plan. Huh? That's the plan. I think I just go rook g1, take the pawn. The position is 0-0. Oh, that's how I know. I teach this my brothers, it's 0-0, my brothers. Interesting. I'm pawn down, but I have amazing pressure. And Pensa lang. Okay, now my friends. I love playing elephant. So, sisimplehan lang natin kasi magaling siya mag-sacrifice. Magaling siya mag-sacrifice. Simplehan Oh, I can take this guy. I can take this guy. Mag-sacrifice dyan. Sacrifice mo lahat ng gusto mong sacrifice. Ako na makakainin ko lahat ng gusto mong kainin. That's the plan, guys. That's the plan. Ayos na yung plan natin. Ayan. Sipain ko na siya later on. Again, we're one pawn up. F-stake. And we're perfectly fine to go to endgame. F-stake on A2. Oh, kumain ah. Talaga. Now, if he takes an F5, I'm going to take a check. It has to be, because I know it's 0-0, but the question is which move makes the 0-0. I know it's 0-0. I teach this my current chessboard course. I think this point is A2. Because C3 I go A6, so I can move the point without dropping the A7 pawn. And I'm not getting my point trapped. Saan loob niya? Sige, atakin niya. C3 go A6. Oops, I didn't see this. Saan niya planong pumunta? Okay. Let's check. Tulungin ko to eh. Unraining ako myself. Hindi ko siya papalabas eh. Kaganon ako. Mamaya pa, hindi pa ngayon. Wow. Siguro dito lang. How about I defend this?
He's trapped. Kakainin niya to, guys. Oh. Kakainin niya to. So, that's his plan. Best of Square. Palit natin yung bishop. Bilisan natin ng konti. Wala na tayong time. Takes. So wala kang pupuntahan, di ba? Dito. Kulungin ko lang tong kabayo eh. Ito threat ko. Him is bishop b1, but does it? Alright. Hindi siya maka-tears. What? Teka lang. Check siya dito. Tatakbuhan ko lang. I lost the game, guys. Alright, this is easy. Lost the game. GG. May content pa rin tayo. Si Witty Alien. Grabe yun, no? Elephant Gambit agad ang tinira. Ayan, no? Elephant Gambit, nagsasacrifice agad ng pawn. Tapos tinulak niya. Ngayon, ito pong opening na ito ay sikat din naman. At ang alam ko talaga, Queen E2 yan eh. Pero ako, naging hesitant ako sa tiradang Queen E2 kasi alam ko prepared yan eh. Gusto ko sanang iwasan. Kaso hindi ko maiwasan. Pasalo ko itira dito, dinipensaan, and then nag D3 lang ako, nag Queen takes D5, Knight B dito. Yan po kasi talaga yung linyang sinasuggest dito ng engine eh. And then after nyan, nag Knight C6 lang, linya talaga oh. Dito po, ang main line is to take it with the pawn. Pero ako, mas pinili ko yung Knight takes E4 lang. Ang idea ko is ipapalit po yung mga pyesa. Ang ayaw ko po kasing mangyari, in case po kasi naitik po yan ng pawn, tatakbo lang yung reyna dito, ganon, tapos magkakasling. So, medyo mahihirapan po yung king ko kasi hindi nakakastle pa kahit one pawn up, naiipit yan eh. Anyway, ang ginawa ko is nag-knight takes ako, na-develop niya lang po yung bishop. Linya pa rin, sinasabi niya nga sa stream niya, uy, chessable line to, inaral ko to. Sabi niya, di ba? Kinapture ko, pawn takes queen to queen, and then takes, and it turns out, lahat po pala ito ay linya pa rin. At tapos yung tinira niya pong knight b4 is a line na kung saan, abay, close to equal. Kahit na one pawn up ako. Anyway, ang tinira ko po is bishop d3, which is not the number one move. Ang pinapatira po is bishop dito. Tapos didepensahan daw dito. Tapos magkakasling ka.
Yun ang pinapatira. Yung pala yung mas maganda. Anyway, ang ginawa ko ito, at tapos siya po yung nag-castling, king move, yan, linya naman, and then nag-F5 siya, E5 ako na kung saan, abay, linya pala lahat. Ibalik ko lang, no, may tira po pala kasing pawn takes. Ayun, yung pawn takes, ang sinasabi niya pong ititira niya dyan is bishop d7 with the idea of takes, capture, tapos dito. Yan yung sinasabi niya eh. No? Kaso, hindi po yun yung ginawa ko eh. Balik lang po natin, no? Ang tinira ko po kasi is nag-E5 po ako na hindi ko na alam kung tama. At according to him, hindi na daw yan bookline. Anyway, pagka E5, ang sinasuggest po ng engine is to simply capture pawn takes tapos develop lang daw. Ayan o, tapos ako naman magdi-develop lang. Sabi po ng engine, slightly better for white, which is I'm fine as long as hindi na masyado magulo yung laban kasi pasok ako sa opening preparation niya eh. At least dito kaya ko nandalin. Anyway, nag-rook po siya sa may G1 na dinipensahan ko lang po yan. And then nag-knight takes doon na yan na po yung pinakamali niya. Oh, mali daw po yan. Ang tinira ko is bishop G5 which is second best move lamang po ako. Pero ang best move pala dyan, engine kasi ito eh, no? Kainin na daw agad. Para pagka takes daw, push pawn, halos matrap. Grabe naman yung engine na yan, no? Pag nag-A5, para gaganon, tutulungan, saka ka mag-bishop G5. Yan daw mangyayari. Persado daw yan. Kasi pag gumalaw yan, ganon, di ba? So, persado yan, kainin daw. Tapos, saka ka mag-A4. Para makatakas, pero lamang ka pa rin doon. Kasi may mga knight takes F7, o, di ba? May mga ganyan, pass pawn. And again, materially up, lamang ako ng pawn. So, balik po tayo doon. Kaya, hindi po yun ang tinira ko. Mas tinira ko po yung pinakasimple na bishop lang po sa may G5. Ayun. Kasi ang bishop G5, hitting the rook. At ang pinakaplano, once the rook move away, C3. At pagka C3, kulong na nga, hindi na makatalon. Diba? Yun yung nangyari. And after C3, nag-bishop sa F4. Dito, nag-worry po ako sa kanyang threat dito. Kaya, ang ginawa ko is bishop to E3, which is not the best move. Pero good enough daw yan. Lamang po ako. Pero may simple kasing tire. Bishop B1 na hindi ko pinansin. Sa kadahilanan na may nakita po akong check dito. At ang inisip ko, ang pangat pag gumanito, hindi sila magkoconnect. Lahat nag-uwian. Pero it turns out, okay lang yan. Ako, natakot po talaga ako dyan eh. Ayoko na tipong na underdevelop eh. Pero okay lang yan kasi trap na po ito eh. No, trap na. Wala na magawa. Kahit nga ata mag-tricks ka ng ganito. Oh, bishop takes A2 pa rin eh. Depensado, no? No, pagka takes, kahit i-capture mo kasi pagka-check po dito, angat ka, depensado yung tore. Nakakatakot lang pag blitz, unang tingin, kaya hindi ko po tinira yon, no? Kaya hindi ko tinira, balik natin doon. Kaya ang ginawa ko yung pinaka-simple lang po na pagka-bishop dyan, nag-bishop E3 po ako. Ayun, di ba? Sinimplify ko lang palit-palit. At pagkatira dito, again, hindi ko na naman po siya nakita. Natakot naman ako sa pasok. Nakakalimutan ko lagi, depensado pala to. Akala ko kasi pagpunta dito, pasok na ganun, kung mapsure ka, iti-takes lang. Tapos pagka-takes mo na ganun, kakainin to, depensado nga pala. Ewan ko ba, parang hindi ko na pinapansin. Anyway, kaya hindi ko na din napansin. Kasi pag umatras yung bishop, wala, winning na eh. Wala naman siya magawa eh. Umiwas lang ako sa threat, completely winning pa rin. Anyway, nag-B5 po siya na sinagot ko lang ng knight doon with the intention of taking. Again, bishop B1 is the best move, pero this is also enough to win kasi makaka-capture natin to. At pag gumalaw siya dyan, may takes ako dun eh. Ayan o, nakapin, quality up. So, ang ginawa niya po is kinapture na lang, tinex ko po, and then nag-knight doon, tinira ko ng rook G to C1, tapos nagtulak, and this is already winning, quality up to eh, kinapture ko, takes, tumakbo lang pabalik, nag-rook doon, hitting the pawn, tinulak ko lang, nag-knight at D5, kining moban lang, nag-rook doon, and then nag-bishop lang po ako sa ipon, sinisimplihan ko na nga, may capture dito eh. Pero ayoko yung idea na magkakaroon pa siya ng konting kalokohan. Kuwari, gagalaw yung rook, tapos makakatulak. Ayoko nun, tapos pag bumagsak to, may dalawang pass po na akong poproblemahin. Mas gusto ko i-simplify, kaya yung ginawa ko, binigay ko yung pawn. Ngayon, pag tinakes niya, hindi makakatawid yung king, hindi may tutulak yung pawn, may pressure ng matindi.
Diba? So, ang ginawa niya is nag-check, tumakbo, and then nag-king move. Pero pagka rook c5, dinipensahan dito lang. At eto, wala na po siyang way para depensahan ito. Hindi po pwede yung ganito. Kasi pag gumanyan ka, rook takes bagsak yung tore. Ayan, yan ang mangyayari. Kaya hindi niya na po maitira yon. At ang ginawa niya na lang po ay nag-knight doon sa may b4. Thinking, very tricky po yan. Thinking, no? Na pag kinapture ko yan, libre po ito, knight takes, rook takes, bishop to d5, tuhog. Yan niisip niyan. Kaya tinitricks niya po ako ng ganun. Kaso, may tricks din ako Marunong din akong man-tricks Ayan Na-miss niya na libre yan. At pagka takes, kinapture ko lang. At ang ending, pagka knight takes niya doon, palit ng tore, and this is already winning. Ayan So, very tricky po yung elephant gambit pag hindi nyo alam ang gagawin. Kaya, dapat alam nyo din. No? Kasi kahit na 1 pawn down yun, medyo may panggugulo-gulo Anyway, nakakatuwa lang kagabi kasi first 2 rounds natalo ko Natalo ko na completely winning plus 5 positions sa round 1. Iyak-iyak ako. Gusto ko na mag-end stream. Tapos natalo na naman second round. Di makarecover. Round 2 nanalo. And then round 3, round 4, gusto ko, mag-withdraw na talaga ako. Siya pa nakalaba ko. Naging content patuloy. Anyway, ang nag-champion po sa torneo ay si Tabatabay Amin. Si Caro nagkalat. Si Niman, round 4 natalo, nag-withdraw. Yun po ang mga nangyari. Kaya, medyo yung mga top player, wala Wala po si Magnus. Wala din si Fabi. Pero nandun si Nepo, Duda, at iba pang player. Anyway, abangan nyo po yung susunod natin na video. Parating na po yung torneo ni Wesley, August 11. Lakihang event po yun. Panoorin po ninyo. Malamang mag-live po ako doon. Baka puyatan yun. Kasi US yun St. Louis. No? Rapid and Blitz. Balita po yung coach, PD Master Daniel Gauso. Salamat po sa inyong suporta. Don't forget to like and share, follow and subscribe. God bless mga kabiyahe. Thank you po. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.